Okay guys, so gawin natin ang weekly horoscope naman para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Taurus. This is for May 18 to 24. So kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, for private readings and spell works po, you can message me at Friday hanggang Sunday. Nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. Now, progressive reading to, meaning mararamdaman mo pa yung effect ng reading na to in additional 4 to 7 weeks. Medyo matagal din, ha? So, ano bang ina-expect natin, Taurus? So we have here is number 4, higher power. Well, one thing talagang mako-confirm ko, blessed ka. You are blessed, andon, you're well protected, and andoon na, gustong ipaalala sa'yo ng cards that you have the universe at your side. Sorry. Kasama mo ang universe na nandyan siya para samahan ka, damayan ka, at ibigay yung kailangan mo talaga. Again, kailangan ha, hindi yung gusto. Kasi magkaiba yon. Remember, the universe knows what's the best for us, kaya huwag natin na ipilit yung gusto natin. So, number 4 din kasi numerology, this is about structure and leadership. So, parang pwede mong tignan yung apat na sulok ng bahay na kung saan siya yung humahawak para mabuo yung tahanan. So this is what the universe is also saying na, hey, parang andoon na bibigyan natin ng structure to. So again, i-cleanse ng universe yung pag-iisip mo kung sa mga bagay na gusto lang natin versus doon sa kailangan talaga natin. So, congrats. So, I'm happy for you. Now, ano yung kasunod? So, meron tayong number 36, come to the edge. Now, number 9, 36, so that's number 9. In numerology, that is about sacrifices. Tungkol din siya sa mga next level learning. Actually, kung titingnan natin in astrology, that's the ninth house. So, that's the energy of Sagittarius. So, andoon na tungkol din siya yun, long travels then, and also, or frequent travels and new levels of learning. So, this time, the universe, siya, two-part siyang napakita ng cards eh. First one, pwedeng ang gawin ng universe sa'yo is ipag-travel ka to different places para magkaroon ka ng realization. Kasi minsan ang hirap marinig yung boses ng universe o yung inner voice natin kapag masyadong maingay sa paligid natin or masyadong madaming masyadong maraming nagsasalita sa paligid natin. So the universe will provide you an escape para marinig mo siya. Yung pangalawa naman nakikita ko dito, pwedeng andoon na it's more on isolation, iba sa inyo, na kung saan yung universe will allow you to be in a place na sabihin natin na solo mo. Andoon na hindi mo kailangan ng, kumbaga, andoon na lalayo ka muna sa mga tao sa paligid mo, andoon na medyo, siguro may mukmuk factor muna to. Kasi andito yung point na, may verse kasi yung, be still and know that I am God. So, ibig sabihin nito, si God kasi minsan, or si universe din, hanggat hindi tayo tumatahimik, hindi din siya magsasalita. Kaya nga 'di ba, ang sinasabi nila, ang prayer hindi siya monologue, it's a dialogue na kung saan we talk with our Creator. We have a conversation with our Creator. Nagkakaroon tayo ng moment na kung saan nakikinig tayo, where andoon na i-reveal ni God yung mga plans niya para sa atin. And same thing with you, this point. Now, after nung isolation mo, or after nung long travel mo, para maiba environment mo, meron tayong number 12, a change in the wind. Literal. So, andoon na babaguhin ka ng universe yung perspective mo. Actually, pati nga yung mga spending habits mo medyo itatouch ng universe kasi alam niya na kailangan na medyo madunong ka paano magpaikot ng pera. Kasi, yes, we are blessed, pero andun kasi na maging dapat masinop din tayo. Paano natin gagamitin yung ating pagpapala. Kasi 'di ba? Remember yung sa Bible din yung
parable of the talents na kung saan yung naging, sabi niya, kung sino yung naging napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pwede siyang pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. So, this is a test because it's a progressive blessing ang itinataon ng universe para sa'yo. Now, yung next natin is number 41, soulmate. So, ito yung part din na medyo in a way, nakakalungkot kasi pwede ka mag-expect ng mga certain relationships na tatapusin ng universe. Mga certain connections na sabi ng universe, which sabi niya, ay, hindi na muna kailangan yan. It's no longer necessary for you. It's time to let go. Now, hindi naman kayo maghihiwalay ng landas na magkaaway or may samaan ng loob. Ang maganda dito kasi, kumbaga parang ile-let go niyo sa yung bawat isa in a very beautiful and respectful way. Kasi andoon na pareho niyong alam na kailangan na to let go of the friendship. Kasi iba na yung magiging path nyo. Iba na yung target nyo pareho. Iba na yung inaasam nyo sa bawat isa. So, it is a sweet bitter farewell. Kasi ando na magiging masaya kayo para sa isa kasi tatahakin nyo na yung mga dreams nyo. And andoon yung point na nakakatuwa na once na nagkaroon ng moment na mag-cross ulit yung landas nyo, andoon na pareho kayo na at the position na you become better, you became more matured, you became stronger, at ang dami nyo may share na kwento sa bawat isa. Next natin is number 11. So, we have here is by the book. So, andito na, sabihin natin, i-build, just like yung first card mo, i-build ng universe yung structure sa'yo. Andoon na, it could be na may mga iba sa inyo, bibigyan kayo ng pwedeng bagong knowledge ng universe, andoon ang mga bagong karunungan. It could be also a mentor na ibibigay ng universe para sa'yo. Na doon sa mga ibang aspects ng life mo na hindi mo natatouch, dito ka i-build ng universe. Because, andoon again, sa mga, those, yung na parable of the talents. So, na-excite lang ako para sa'yo. Now, we have here next is number 40, co-create. So, I think this is for those people na may mga business din. Ito, may business to. So, the card, sinasabi ng card na may mga certain connections ka in terms of your business or in work na hindi na helpful. Parang nung una, oo. Pero parang habang tumatagal, nakikita mo na bakit parang yung benefits, it's laging more sa kanila? Bakit parang hindi ka nakakaranas masyado nung growth or nakakakuha masyado ng blessings na pinoprovide? So, the card is saying na medyo isi-shift niya na. Kumaga kung nagsabihin natin, may mga contracts ka or may mga suppliers ka, andoon na magkakaroon ka ng urge at tutulungan ka ng universe na maghanap ng mga pwedeng bagong connections or bagong suppliers or bagong contracts which benefits you more. Kumbaga para maging maset naman into balance na yung benefit is hindi lang doon sa isang party. And, yun lang, good luck sa kanila, number 22, blessed. So, andito yung part na sinasabi ng card na, yeah, magiging malaking loss ka sa kanila. Pero andun kasi na, again, in terms of business yun eh. Andoon na technically, wala namang emotions ang business. Wala naman na parang, hala, friends na, dapat ganito. Yes, yung sa ganong part, no? So, this card is advising, it's okay, wag kang mag-guilty. Kasi, at andun yung point na, meron ka ding mga personal plans na kailangan mo ma-build and you need more finances for that. That's why the universe is expanding you on that part. Now, yung deities mo, we have here Ceres, 13, so mother stability and a wish to nurture. And Persephone, number 16, simplicity, rejuvenation, and a wish to balance. So even yung mga deities mo, andoon na kino-confirm lang nila yung unang mga readings na andoon na the universe wants to make you someone
na akala mo kasi ngayon parang okay na, tapos na, 'di ba? Kasi may mga goals ka na na-reach. Sabi ng universe, but wait, there's more. So, andito na napaalala sa'yo ng mga deities mo that this is another transformation for the better para sa'yo so that you can be better and stronger and more blessed along the way. I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, you can message me po. And Friday until Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. So, Taurus, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.